Isa din ba itong atsara na pasok sa inyong panglasa? Ayan, tara samahan niyo ako ngayon at gagawa tayo ng paborito nating atsara. At dahil nga ngayon dito sa New Zealand is in season ang sayote or tinatawag nila na chokos. Ayan, at dahil marami tayo ngayon yan, gagawa tayo nitong atsara para hindi naman siya nasasayang. And ang unang natin ginawa is magpiprepare lang tayo nitong ating mga ingredients. Mas maraming mga ingredients, syempre mas masarap ang ating atsara. Kadalasan nga, ang talagang ginagamit dito sa paggawa ng atsara ay ang papaya. At dahil nga dito sa New Zealand is bibihira ang papaya and halos wala ako nakikita sa mga supermarket or Asian shop. Meron man is yung mga frozen talaga siya na galing pa sa Pinas pero hindi ako gumagawa nun. Kaya ito, mas fresh talaga itong ating sayote. And sayang naman kung hindi natin gagawin dahil tutubo lang yan. Pero okay lang din dahil marami naman tayong pantanim in the next season. Bali, ang unang kong ginawa is hiniwa-hiwa ko itong ating mga ilalagay na other ingredients kagaya nitong ating carrots. Maglalagay ako dito ng 2 buo ng carrots. Ayan, mas marami, mas masarap. And i-chop lang natin siya ng very thin. Ayan, depende na sa inyo kung lalagyan nyo ng design itong ating mga carrots. And then, syempre, meron din tayo ditong capsicum. Hiniwa ko din siya ng thin slice, strips. And then, it depends sa inyo kung ano yung ilalagay ninyo na capsicum. Ako, naglagay ako ng 3 colors. May green, yellow, and red. At dahil itong ating mga capsicum is madami dito sa ating garden, kaya naman talagang dinamihan ko siya para mas masarap. And then after nyan is itong ating sayote is i-grated natin. And then saka natin siya lalagyan ng salt. And then saka natin siya ngayon itatanggalan ng water. Ayan, gumamit ako nitong net para mas mabilis ang ating pagtanggal ng water. Medyo maproseso nga ang paggawa nitong atsara dahil maraming kailangan daw gagawin bago natin siya mailuto. Ayan. And then kailangan yung ating water dito sa ating atsara is talagang tanggal siya kasi hindi siya maganda kapag ginawa natin yung ating atsara mamaya. And then naghiwa rin ako dito ng onion, garlic, and ginger. Especially yung ginger, kailangan madami tayong ilalagay dyan. And then dito sa ating pot is maglalagay lang ako ng 5 cups ng white vinegar. Ayan, white vinegar itong aking ginamit dito. And then maglalagay tayo ng 5 cups nitong ating brown sugar. And then tutunawin lang natin siya dyan. And then kapag nakita natin na medyo kumukulo na ng ganyan ang ating mixture, saka naman natin ilalagay itong ating carrots. Ayan, inuna ko ilagay yung carrots dahil medyo matigas yan. So, kailangan medyo lumambot siya ng konti. Hindi naman masyadong malambot. Yung crunchy lang siya. And then, saka ko naman sinunod ngayon nilagay yung ating onion, garlic, and ginger. And then, pakukuloyin lang natin siya ng mga couple of minutes. Kailangan itong ating mga ingredients dito na vegetable is hindi siya magiging malambot. Dapat crunchy lang siya. After natin mailagay lahat ng ingredients is papatayin na natin yung ating apoy. And then saka naman natin ilalagay ng pinakalast yung ating grated na sayote. And then after nyan is start na natin siya na i-cool down. Gustong-gusto ko talaga kapag nagluluto ako nitong atsara is marami akong nilalagay na ingredients. And syempre, dapat makulay kagaya niyan dahil mukha siyang masarap talaga. And obviously, it's masarap naman talaga. Kaya yan. Naalala ko nga nung nasa Pilipinas pa ako is talaga namang hindi mawawala palagi itong atsara sa mga handaan. O diba kapag walang atsara is hindi kumpleto ang handaan. Ganyan, lalo na sa probinsya is talagang popular itong atsara. At dahil nga dito sa New Zealand is patapos na ang season nitong ating mga sayote dahil pa-winter na nga. Kaya naman naisipan ko na gawa ng paraan itong ating mga sayote dahil sayang naman. And balik tayo dito sa ating niluluto. And then kapag nailagay na natin lahat ng ingredients is lalagyan ko naman siya ng raisins. Ayan. Yung iba naman hindi nilalagyan pero ako nilalagyan ko dahil mas masarap para sa akin kapag may raisin. Sabi nga nila na itong atsara daw is the longer you keep it, the better it tastes. Which is totoo naman talaga. And ito nga pala na ang atsara, basta nasa airtight container lang is, pwede mo siyang ilagay sa fridge and ang life niya is up to 2 months. Ayan. Basta yung paglalagyan lang natin ito is airtight container siya talaga and kailangan naka-store talaga siya sa fridge. And paborito ko talaga itong partner sa mga fried fish or chicken, pork. Ayan. Very yummy yan. Dahil medyo marami ang ating nagawa dito sa ating mga sayote or chocos, kaya naman mag-share tayo ng ating blessing. And kayo guys, may ba kayo dito sa pickled chocos o pickled papaya? Ayan, maliban sa panlagay sa ating mga tinola. Ayan, please comment down below para alam ko na ba kung saan nakakarating itong ating mga videos. At kayo naman ang aking mga shoutout sa aking mga susunod pa na videos. Ayan.
ang ating mga atsara. Ayan, tingnan nyo naman. Ganda, diba? So, lalagyan naman natin siya ngayon ng label. Ayan. Para alam natin kung kailan siya ginawa at kung kailan siya may expired. So, ayan. Gumawa lang ako nito. So, ididikit natin ang pagganyan. Diba? And then, ilagay natin ang date. Ayan. Ayan. June 1. Ayan. Diba? Ganda na. Paborito ko kasi ito, atsara. At dahil nga ang ating atsara ay sayote. So, wala naman siyang pinagkaiba ng lasa sa papaya. Same lang din. Ayan. Lagyan natin siya ng date. Ayan, diba? Para alam natin ang date ng mga to. Madami din tayong nagawa kasi tignan nyo naman. Ang laki pa ng lagayan ko. Ano lang siya, parang 5 pieces o 5 buo ng sayote na malalaki. Tapos ito yung mga nagawa ko, madami siya. Ayan. Diba? And ayun lang guys, thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And see you again later for my next videos. Bye-bye!